Hello, I'm Hello World. Netong March 28, 2025, last Friday of last week, while nag-celebrate me, birthday ni Tatay Digong patriotism, pero makagol po di ay kay na-shaken ang tibok kalibutan tungod sa nitabo sa Bangkok, Thailand o sa Myanmar or sa mga places di ang malugara. Ato tanawan ni video. So matag na ko reaction na ni video ha kay nakaadto ko sa Bangkok several times, mga 20, more than 20 times siguro, kay nakoy fashion boutiques SM sa una, Robinsons, dito ko ti kompra. So nakakita ko dito sa environment sa Bangkok. Usually kani mga videos makita na ako familiar dan makayo ko hala di ako tigpangumpas ano kita ako dako kana building at iso pa siya natumpag o ligon siya pero uban matupad ana ba kay usually put sa mga nakatumpag katong mga old buildings na katong mga under construction pa. So dito sa Thailand mohatag ako ng kuan Buddhist na sila, so quite everywhere maglakaw-lakaw ka makikita kag kuan mga Buddha, mga dagko kay lain-lain ilang tourist spots na daghang Buddha, tapos usually kani mga Thais or even mga Myanmar parehas sila kuan na sila mag-offer lang sila og mga fruits, mga pagkaon diya sa mga Buddha kaning mga gold. And then magtanaw gay ko sig binuang sa una, binuang ko daw ko nag-baby ay good ka murag say gutumon ko ba nya murag lami magkay mga prutas kay somehow murag kuan yummy kay mga labi na mga fruits nila matapis kaayo. And then nakapastora po ko sa mga Thais nga di wala di sila simbahan ko kabantay ka wala ba simbahan kabantay man ko na mga Christian among church na apo dito pero wala kayo masimbahan nga sa Buddhist kung ano ang simbahan kaya dili din sila motapok sama nato mga Christians nga mag-worship wala sila libro ang ilaragot nga nagtuos lang Buddha muna sila itawag nila sa ilang Heavenly Father sama ra po sa itong Ginoo pala sila tawag na mura na sila mag-offer lang sila mapagkaon nakito incense kana mag-aso-aso bita mag-pray ano lang wala ko sila source of knowledge ako nag-wonder lang ko ba kay first as Christians speaking as a Christian wala sila kailan ni Jesus Christ na murag kuan guna siya dili niya murag siya gud ang pinaka center of the plan of salvation of our Heavenly Father nga the scriptures will talk about Jesus Christ good from the Old Testament na natawo siya sa New Testament until present. It's always about Jesus Christ being Him, the way, the truth, and the life. So nag-wonder lang ko ba unsa kang tan-aw sa Ginoo ni nila nga wa kailas ni Jesus Christ. Ang mustura ako kanindom ko anim. There was a time nangumpra ko dito dan na yung mga lisod guys like in English di kasabot pero dito ko sa makalo caps so baseball caps na dito example Eminem ko who's that lisod ka explain siya rockstar ano ba na napoy ka na Adidas do you know that so that's the brand ano siya about this ko ng Von Dutch that is the latest brand ano ba and how about this kana mga Michael Jackson he's a famous pop star ano ba kabulo kay sila dan sa daghan jud kayo mga hats caps then kakit na print nga Jesus Christ niko who is Jesus Christ magtupad pag siyang Bob Marley mga taas ubog ba niko who is he babambuhan ko ba nino po tindero nga I believe he's also a rock star ano ba so nakayon ko ba nga kita mga Christians ba there's Pilipinas nga since birth mag Christmas na kanang magsimba kanang Biyernes Santo kuan kita mura pag apart ta sa tong growth nga nakaila jud tan Jesus Christ being the only begotten son of our Heavenly Father pud dito ay gusto kaila Jesus Christ makayro po ko unsa ka tan-aw Jesus Christ ani nila nga man kaila nga pili ang dito sa Thailand mura-mura sa Pilipinas daghang mga bulyagon drugs grabe kay lang prostitution dito kay gilegalize kuan nang pare-pareha ang kinaiya sa matao
Pero ang na-difference lagi na ako ang religion. Wa man ko ni judge nila pero kani bang naitabo sa Thailand karon nga nakayo ko nga aloy blessed kay put sila oy kay progressive but tabi sila mga prutas niya kuan wala wasla ka like Jesus Christ pero okay lagi pag kuan lagi kapos la ng blessed sila or sometimes makaipag ako mas blessed mas lami puyo kay dito kay mga abundant kay pagkaon may pagkadisiplina ang mga tao barato-barato ang mapagkaon so nakaingon ko nga kuan lisod la kay inilis dito mas blessed sila pero sa naitabo karon nakaingon ko nga wala nang dapat siguro like tulo bago si Ginoo di lang ko ganan mo judge pero kuan bitaw nang di lang ko mo judge kay Ginoo ra mo judge ana I mean again dili sa Christians pero naman po sila maayong tinguha nagampo po sila sa Ginoo nga maayo nga Ginoo kaya kung kay natabo ka sa Bangkok sa Myanmar makayo ka nga murabag makaingon ko ba nga dapat mahadlokon kita sa Ginoo kay kung ang Ginoo ni masuko grabe ang iyang power, grabe ang iyang mahimo. Dito sa Biblia, grabe ang iyang pahitabo. Amo si Jesus Christ daghan kay mga maayong gibuhat, healing the sick, mga buta nakakita, mga bakol nakalakaw, mga bungol nakadungog, tanan-tanan sa mapatay nabuhi pa daghan kasi kayo nahimo. Pero daghan pud siyang murag mga destruction nga gihimo. Number one, ako na mahimduman katong Sodom and Gomorrah tungod sa wicked sa mata gi-destroy niya gisunugod niya tungod sa kadautas matawo and there was this persons nga si Lot nga gipapahawa sila sa Ginoo gipaskapo kay righteous sila ginas laayod jud mulingi pero yung asawa nilingi nahimong asin murag grabe masuko po ng Ginoo murag walay patawad laliman ka asin dayon laliman ka imong igsuon member sa pamilya nilingi lang nahimo ng asin nakagagawan sa Ginoo grabe po siya kung masako another thing is the kato Noah's Ark, the flood that really killed even mga animals, badaghan nga matay ato. So makayputang loving ang Ginoo pero iba po siya kung masuko. Katong the power nga he manifested katong the time nga ang mga Israelites sa under ni Moses, slaves sila. Gimos lang slaves sa mga Egyptians. Nasuko ang Ginoo, daghang mga plagues against the Egyptians para i-liberate nila ang mga Jews, mga tao sa Ginoo headed by Moses. And then, di sila mutuo, hantod na yung mga langaw, na yung mga pest, na yung mga frogs, na yung mga snakes pa to, tanan-tanan hantod. Niingon na gud ang Ginoo nga the death of their firstborn son, ilang mga anak na kinamagulangan sa mga Egyptians, gipatay mo itong ni nahadlok ang Pharaoh, ang king nila, gi-release nila ang mga Israelites, mga tao sa Ginoo. Grabe ka, fierce po ang Ginoo. Daghan kay may tabo des Biblia nga murag grabe pud maka-destroy ang Ginoo. So diri sa ato ang basahon karon sama sa Romans chapter 2 verse 5, but because you are stubborn and refuse to turn away from your sin, tungod kay gahay kag ulo, kitapil ko ana, ug dumili kita sa paglikas sa atong mga sala, you are storing up terrible punishment for yourself. Nagkuan kita, murag nagtigom kita og grabe kaayo makalisa nga punishment for sa atong kagalingon or silot sa atong kagalingon. For a day of wrath is coming when God's righteous judgment will be served. So kung tuwa sa tumasala na ang kasuko sa Ginoo, magmatgon ko ta. Ako okay ako magbinuotan ta, madukon ta sa Ginoo, manikamot kitang mag-obey sa mga commandments kay at least kaluyan kita pero kay kumuinit niya ulo na grabe makita nato para jud nako kaning naitabo sa Bangkok sa Myanmar sample na nga gipakita sa Ginoo nato kung unsa siya kung masuko na gani siya kung unsa gani siya kung dili na ta niya protektahan. Another thing, Matthew chapter 24 verses 7 to 8, prophecy ni Jesus Christ, siya mismo gasulti ani nga sa dili pa siya maabot. So mo na ni panahon na ka nagawas sa matimailan, for nation shall rise against nation, so magsakanay ning mga countries mag-away, and kingdom against kingdom, so dili na palupig ning mga countries, and there shall be famines na ikagutom na so tatong kuan pandemika, and pestilences kung makasakit at COVID, and earthquakes in diverse places nga bisag asa nga malugar mugawas kaning earthquakes. All these are the beginning of sorrows. Kani tanan mao na ni tanan karon nga nagawas na kani kuan pa sugod kani sa kaguol earthquakes. Imagine mura pag kita dapat madlukon kita sa Ginoo kay mura pag sa atong ginikanan ba magparaygon kita maminaw kita sama sa Ginoo kay maluluyon siya, malagugmaon, matinabangon, masinabtanon, pero kung musipkat magalita mo init ya ulo,
basog kuyaw no kung naka sa building ato ni wala ti chance nga makabuhat kag maayo tungod kay namatay man ta. Sa Ephesians chapter 6 verse 13, it says, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Inaani ng ba dapat protected kita kay ang kinabuhi karon is about spiritual gyud, kana ato physical pwede magyud masakit, matigulang ta o kana earthquake maigo kita, pero what is important is ato spiritual. Nagiinan kita diri nga put on the full armor natay mura bitag kanang mga superheroes, kana silang Captain America, na sila shield, na sila mallet, o na sila mga protections, ilang lawas, na sila helmet. Muna ko sa armor of God, so that when the day of evil comes, umabot na ang mga temptations, ang mga binuhatan ni Satan, you may be able to stand your ground. Makabarog kita, makalikay kita, makaresist kita sa mga temptations or mga sala nga makadestroy sa ato spirituality. So okay na ito mataylan, iato na ito sila isalig sa Ginoo, pero we have kita nga buhi karon really have to work on our spirituality. Kaya kausara ta maagi diri sa kalibutan at put on the whole armor God, protected kita sa gospel of Jesus Christ, sa pulong ng Ginoo, sa atong faithfulness, sa ato ang charity, service, God-fearing, prayerful ta, fast pa ta, matuta simba, magbasa kita scriptures, equip atong kagalingon og spirituality, mapulong sa Ginoo, og yang angels, yang Holy Ghost magdual ka nato, maguban ka nato para maprotektahan kita sa masala, para kung sa second coming ni Jesus Christ matubang na ta kaniya, angayan kitang dalon kaniya, kauban kaniya sa iyang gingharian dito sa langit. Dapat mangandam kita. Life is very short, life is very fragile. While buhi pa kita, napatay chance nga magbuhat sa madapat atong buhaton, nauyon sa Ginoo. I share this in the name of Jesus Christ. Amen.